Coach Sheila, paano masasabi na difficult to deal with or mahirap pakisamahan ng isang tao, maging ito man ay sa workplace or sa personal life? Yan. Difficult to deal with. Go ahead po. Difficult to deal with. Thank you, Attorney Dat. So alam mo to kasi ito yung mga taong mahirap or mabigat dalhin. Nagdudulot sila ng tensyon, hindi pagkakaintindihan, nakakadagdag sa problema. Ito yung mga halimbawa, mga taong laging kontra o kaya hindi open-minded, meaning hindi bukas sa feedback. At syempre, yung alam natin, especially in our culture, yung hindi marunong makisama. On a personal level naman, pag kayong lang dalawa, ito yung mga laging may drama sa buhay, or salita ng salita, hindi marunong makinig, or may tendency na mag-control ng situation to the point na namamanipulate na niya yung mga nasa paligid natin. And it's important that we identify them kasi baka isa ka dun, ikaw yung pinaka-difficult dun sa mga taong pinag-uusapan na to. Ayun. Miss Annie, naisulat mo ba lahat yon? Naisulat mo. Kasi ako ang naisulat ko lang, laging kontra, hindi open-minded. Ako nga, ang tawag ko siguro sa ganyan, talagang difficult to deal with, di ba? Can you imagine if you are with a person who has all or even just one of those qualities, di ba? Sige, Miss Annie, ikaw naman magtanong. Opo, napakahirap talaga niyan, ha? Paano ka kakambyo pagka gano'n ng kasama mo? Di ba? Medyo mahirap. Mamaya, sige, tutuloy natin. Okay. Ang pagiging mahirap bang pakisamahan ay inborn? O maaaring sila ay shape ng environment or even yung mga hard experiences nila sa buhay? Pwede bang ganun yun, Coach Sheila? Yes. Thank you, Miss Annie. Ang kadalasan natin na itatanong, saan ba ito nanggaling? Saan ba ito, sino ba ang mga magulang ito? But we have to establish at this point na hindi ito inborn. Siyempre, may role yung temperament, may role yung genes. But the most difficult behaviors are those that are shaped by our life experiences, yung mga naranasan ng isang tao, yung mga bagay na nagdulot ng trauma, o kaya mga unresolved or unmet emotional needs. So, ito rin yung situation. Being difficult is something that we can see in people who are feeling unsafe or insecure. Kaya may tendency sila na maging over-controlling and in our terms, maging difficult. Ayun. Medyo yung sinabi pa-complicate ha. Sige, Attorney Lot. Sige. Alam mo? Oo, kasi talaga naman Miss mahirap. Annie, tama. Yes, Attorney. Oo, tama yung sinabi ni Coach Sheila kasi maaring nung lumalaki yung tao, yung kanyang parents, well, kadalasan ito yung naririnig ko dun sa mga problematic na mga personalities. Hindi talaga sila naalagaan ng parents, nagloloko yung tata, yung nanay naman lagi silang pinapagalitan, ninanag sila, hindi tuloy sila nagkaroon ng confidence. But anyway, Coach Sheila, kanina na-mention na po ninyo yung mga different types of people who are difficult to deal with. But siguro ngayon, isa-isahin po natin. Ano-ano po yung uri ng difficult personalities and how would we know if a personality is that kind of a difficult personality? Sige po, Coach Sheila. Thank you, Attorney Dat. So, marami naman tayong mga na-encounter na tao. So, ang kadalasan nating nakikita is the smoke. Diba? When there's smoke, there's fire. So while we're going to establish or identify them, kailangan maintindihan din natin na the difficult behavior is usually an unhealed story. May pinanggalingan, may pinagdaanan. Nevertheless, yung mga karaniwang difficult personalities na na-encounter natin, unang-una, yung aggressive. Ito yung mga taong laging galit,
o may pagkadominante kasi gusto nila lagi silang nasusunod, sila yung laging nagsasalita. And then of course, yung isang version naman yan, yung passive-aggressive. So, hindi mo to naririnig masyado na nagagalit or sumisigaw dahil hindi sila harapan kung magreklamo or umatake. Pero, mararamdaman mo sa kilos nila. Passive aggression can be yung mga biglang nawawala, biglang nagkukwit, biglang tatahimik na lang. And it's usually more scary to be around them because hindi mo alam kung ano yung nangyayari. Meron din naman tayo yung hindi masyadong on the aggressive side, pa-victim naman. Ito yung laging may sinisisi and they never have the accountability to own up to the concern. So, laging turo ng turo kung sino yung may kasalanan. At syempre, meron din naman yung know-it-all, yung tendency na, akuin na niya lahat. Hindi lang yun, because the know-it-all has a tendency to belittle others. So may ganyang complex. And then of course, ito yung very common sa atin, lalo na pag may mga pinagdadaanan, yung negative thinker. So the negative thinker is the one who looks at the problem and then complains instead of finding the solution. So ito rin yung mga ayaw ng pagbabago or takot sa pagbabago. So I guess medyo marami na to, yung aggressive, yung passive-aggressive, yung victim, yung know-it-all, tapos yung negative thinker. So, lima lang yan, pero siguro may mga shades pa yan na maiisip yung ating mga viewers. Ayun. Oo. Alam mo, Miss Annie, yung sinasabi ni Coach na bigla na lang nawawala, bigla na lang natatahimik. Ito yung passive-aggressive, di ba? Mas gusto ko pa yung nagsasalita eh. Kasi alam mo yung nararamdaman niya. That's alam correct. mo kung galit siya. Kaysa yung ganito na, ano ba, what's on the mind of this person? Pero yun na nga, no? Aggressive, passive-aggressive, pa-victim. Naku, ito pa isa, pa-victim. Know-it-all. Meron talaga, Miss Annie, na minsan na-encounter mo sa isang meeting, akala mo alam niya lahat and then hindi nakikinig sa suggestions. Yan talaga wag natin gagawin. If you are a leader, you have to listen to everybody kasi sometimes you Miss Annie, value perspectives of others. That's very important. Yes. I agree with you there, attorney. You can get very, very good ideas from other people. That's correct. Tapos negative thinker, naku, ito naman coach, yung talaga naman, lahat na lang, meron kang i-present, sasabihin, ay hindi yan maganda, ay ganon. Ang hirap din kasama. So Miss Annie, ikaw, ano ang masasabi mo, Miss Annie? Actually, Attorney Dot, ako with my experience also, at first, di ba, iba rin yung kalakaran ng pagpapalaki sa akin para ibahasa mahirap. Bawal yung wala kang common sense. Kailangan marunong kang mag-decide ng mga bagay-bagay. Pagkatapos, at your early age, minanso ka ng mga magulang mo dahil mahirap kayo. Kaya, masyasyak ka rin kung ang kasama mo sa work before, I'm not saying na dito po yun, talagang hindi maliksi, hindi mabilis. Mahina yung panunaw ko sa ganon, di ba? Gusto ko mag-sync tayong lahat, yung bang pare-pares ang galaw natin, mga tipong ganon. Yes. Pero, Attorney Dot, iba-iba kasi yung pagpapalaki. Tama yung sinabi ni ni Coach Sheila, sa pamamagitan din po ng pagpapalaki, yung mga experiences na naranasan mo, minsan magma-manifest ito doon sa pagkatao mo. Pero ang importante, especially in the workplace, di ba, Coach, magalangan kayo, i-value nyo yung perspective ng bawat isa. And since you're asking me that, attorney, before yung isip ko, no, kasi it's really hard na lahat ng mga tao magustuhan ka, di ba po? What is important, you are polite. Let's say, for example,
you are dealing with your co-workers, you are polite and telling them na it's like this and like that. Ano po? Pero may mga personality din na po pwedeng i-disregard din yung mga utos mo. Pero kailangan mo rin mag-control bilang leader ka, bilang head ka. Pero it's really hard talaga. Hindi tayo pare-parehas. Ano po? Ang pagpapalaki, mga kasambahay. Pero at least we have to maintain a good relationship doon sa isang workplace, especially in the workplace. And the family, syempre, mayroon tayong tinitingala, mayroon tayong tinirespeto. Ganun din sa workplace. Pero mahirap talaga. Mahirap talaga. Pero at the end of the day, kinakailangan ang workplace ay dapat masaya. Kasi playground mo yun eh. Sa akin, kino-consider ko yung workplace ko as playground. Kung yung workplace ko hindi masaya, hindi ko ma-consider na playground ko na yan. Mahirap, ha? Mahirap magtrabaho sa isang workplace na hindi ka masaya. Attorney Dot. Kahit napagod ka, okay lang po. Basta harmoniously ay nakakapagtrabaho kayo ng maayos. Attorney Dot. Since you're asking me, binabanggit ko yan. Coach, I don't know if you will disagree with me. Coach mo kami dyan. Coach Sheila, please. Thank you. I totally agree with you, Miss Annie, especially when you mentioned that our workplace should be our playground, where we thrive, where we find our equilibrium, where we are happy, and therefore we can contribute, we can be productive. So, syempre, in the work setting, ang pinakamalaking problema dyan, mostly have to do with personality issues. So, siguro ang pag-inisip natin, playground, bawal lang mainit ang ulo, or kung meron mang mainit ang ulo, wag sasabayan. You have to maintain your calm and composure, at dapat neutral ka on those tense situations. And then, syempre, yung pakikipag-usap mo, hindi porke okay sa'yo yung ganung tono, okay na rin sa iba. So, you have to be mindful, not only when it comes to the words that you use, like when you say, I apologize, hindi ko sinasadya, or I respect your view. Pero pwede bang pag-usapan din natin yung isang viewpoint? So when you mentioned, when you say the right words, dapat tama rin naman yung tonality. And then, wag mo kalilimutan na pag playground, may mga rules dyan, di ba, Miss Annie? So you have to know the rules. You have to set the limits. And you're not rude. May nabanggit si Attorney Dot kanina, nakikinig ako dun sa magagandang mga interviews nyo with our with the people you're helping na kailangan alam mo yung kultura ng pupuntahan mo. Ganun din when dealing with difficult people, ano ba yung culture ng organization? Ano ba yung culture ng community or ng grupong to? Para naman you are not violating other people's space. Okay, very well said, Coach Sheila. Okay, Coach Sheila, napakaganda ng sinabi po ninyo kanina, yung communication. Kasi ako, Miss Annie, I'm sure ikaw din ganyan, ano? Ang style ko talaga, halika, mag-usap tayo. And always talk in a nice way. Kasi kapag hindi mo din naman sinabi, ikaw naman yung mai-stress. Hindi ka makakatulog, di ba? That's correct. Coach Sheila, please share with us, how can we communicate to somebody who is difficult to deal with, na meron siyang ginagawa na hindi mabuti at nakakasama na sa workplace? Go ahead po, Coach. Thank you, Attorney Dot. Well, of course, it's crucial that you address the situation when you are in your right temperament. Hindi pwedeng galit ka tapos susugod ka. Unang-una. And then pagka kakausapin mo na yung tao, at Talk Shop, we teach this developmental conversation framework na parang bumibili ka ng burger, diba? Ang binabayaran mo yung premium beef. Pero pag mali yung tinapay, hindi ka masaya. So in customer service, it's called positive scripting. Yung positive, negative, positive, or kiss, kick, kiss. It means that i-prepare mo yung sarili mo kung ano yung gusto mong sabihin, and then yun yung laman ng message. But the way you start, you have to appreciate the other person. Thank you for your time, Thank you for your feedback. Salamat sa pagpunta mo. And then, ibigay mo yung reason
why it matters that this person is going to talk to you. Pwede ba nating pag-usapan yung nangyari? Pwede ba nating i-address yung issue? And then, you get to the point para pag nahimay mo na, appreciation, and then the reason, and then the actual event, makapagbigay ka ng call to action. Kung nandun ka sa posisyon na pwede kang magpayo or pwede kang magsabi kung ano yung next step dun sa proseso. And never ever forget yung ribbon mo that will seal the deal. Thank you again for your time. O sige, let's work on this together. Or I truly appreciate your listening to me. Or salamat sa feedback mo. It's very helpful. So that means the way you start and the way you end should never ever be taken for granted. Kasi yan ang naririnig or yan ang natatandaan. Mm-hmm. Ang galing. So, hindi yung Attorney Dot, ayan, hindi pa yung tipo na galit ka kaagad. And pwede ba yung tipo na let's discuss, but panininigan ko, I will not compromise because mali yon. This is the right thing. After discussion, you say it in a very nice way, polite discussion ng nangyari, and then later on, pwede ba yun, Coach Sheila, na you don't compromise because pinaninindigan mo, you are firm. This is the right way to do that. Ganyan. Okay lang po yan, Coach Sheila. Okay yan, Miss Annie, especially since the best style will always be the authentic style. Walang makaka-appreciate ng kaplastikan. So, being straightforward is key. Let's just make it a point na i-validate mo yung tao muna na. Thank you sa pagpunta mo. Salamat, binigyan mo ng time yung pag-usap natin. Salamat nakapagtanong ka kanina. At least na-inform ako. So, that is very powerful as an opening line. Kasi it's going to soften the blow of an otherwise hurtful or painful discussion. Tapos, yun, pag sa huli, ilalagay mo uli yung tinapay na na masarap. So, nakapaloob doon yung palaman. And definitely that's the right Miss Annie. Be straightforward and be results-driven. Kasi walang nakaka-appreciate ng paligoy-ligoy. Dahil alam naman natin kung ano yung nangyari. Alam natin kung ano yung gusto ng tao. Ipalaman mo lang sa dalawang positive points. Yan, thank you very much. Maraming salamat, Coach Sheila. Attorney, sige, dahil tayo natutunan dito. Nako, Miss Annie, napakaganda talaga. Oo, I really love this topic. So, Coach Sheila, okay, we've been discussing mga iba-ibang klaseng mga difficult to deal with personalities. Meron po bang pag-asa na magbago yung mga ganyang klaseng tao na difficult to deal with? And paano po natin sila pwedeng suportahan? Sige po, Coach Sheila. Yes, definitely, Attorney Dot, Miss Annie, people can change. Pero kung gusto lang nila. So it's not up to us. Kahit ano pang assistance na ibigay natin, if they're not ready to be open-minded na may kailangan baguhin sa kanila, then walang mangyayari. And supporting people who are difficult doesn't mean na kailangan baguhin mo sila. It could be that you just have to keep the distance or offer clarity or a lot of times compassion. Intindihin mo sila. Then do not feel the need to judge everything and everyone kasi hindi natin alam kung ano yung mga pinagdadaanan or bakit sila ganito. So and then also of course there's a tendency to look at what's wrong at everyone else. So minsan inhale, exhale ka muna, hinga ng malalim, and then figure out kung ano yung role mo, why people around you tend to be difficult, or ano yung pwede mong gawin, ano yung pwede mong hindi gawin para magkaroon ka ng healthier environment and also healthy limits. Dahil hindi lahat kailangan mong solusyonan or hindi lahat ng tao kailangan mong baguhin. Ayun, nako, ang dami kong naaalala, no? Nako, Coach, we really, That's really the word, learned a lot from you.
Dami nating Dami naalala. maalala. Itong mga difficult personalities. Situation. But you know, Yeah. Coach Sheila, we learned a lot from you today, but we wish that we had more time with you. Unfortunately, wala na po tayong oras, but we will invite you again and again. And thank you so much again for accepting our invitation for you to be here with us. Maraming salamat po kay Coach Sheila Viesca, Corporate Protocol and Communication Specialist, CEO Talk Shop, and COO Housing Interactive. Coach Sheila, for your last words. Yes, Attorney Dot, it's always a pleasure to be here, especially in uplifting the mindset and the awareness of the viewers. Lalo na para sa lahat ng Pilipino ito. We belong to a culture that's compassionate and kahit ano ka man, saan ka man nanggaling, there's acceptance. Kaya let's focus not only on personalities, let's focus on what we can do to work better together para naman we can respond intelligently despite the odds, despite the difficulties, whether it's coming from an issue or a personality. Okay. Ayun, nako, very well said. yung last words talaga ni Coach Sheila, napakaganda. Let's see how we can work better together. Yes, correct. If you liked or learned from this video, please click subscribe.